Si Sir Rick Nainge mula po sa Colors of Life, takbo para sa Katutubo 2024. At narito po tayo ngayon sa UP Diliman para dito sa fun run na of course inialay natin sa ating mga katutubo, sa ating mga indigenous peoples natin. Alamin natin kung anong purpose nitong fun run nito at ano ang overview natin dito sa competition na ito. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rick. Magandang umaga. First of all, maraming salamat dahil pinagkatiwala nyo sa amin, Sports Corner PH, na maging isa sa mga media partners niyan nitong tatakbo para sa mga katutubo na ginaganap successfully. Kakatapos pa lang dyan po sa may UP Diliman. So, anong overview? Ano ba yung main purpose kung bakit nagkaroon po tayo ng yearly na fun run para sa ating mga Aita, sa ating mga mangyan, mga lumad, ang ating mga katutubo, indigenous peoples natin? Yeah. Well, basically talaga ang purpose naman ng charity fund run natin is para dun sa mga beneficiaries natin, which is yung mga katutubo. So kasi meron tayong annual charity projects, and meron din tayong mga livelihood projects para dun sa mga beneficiaries natin, mga bata and community rin. So para sa kanila talaga yung lahat ng proceeds ng project. In specific for this year, Yes. saan mapupunta itong mga kikitain nitong successful fun run na kani-kanila lang? Yeah, well, for that sir, ang initial natin is yung project natin for next month. Sa month of May, pupunta tayo ng Bicol. Sa Bicol. So, paano By the pupunta way, tayo ng Bicol, dyan po Sorry. nakatira, dyan po lumaki ang aking mama sa Sorsogon, syempre. Sorsogon. So tuloy. Ayun. So, meron din isang community. So, sa may part ng Kamsur, yun, bibigyan natin sila ng tulong, of course, mga school supplies para sa mga kabataan. And of course, lahat ng mga interactive activities, games, and educational din. So, Okay. yun. And aside from doon, kasi ang target talaga namin is to fund yung projects ng Colors of Life. Colors of Life all throughout the year. So, andun din yung Project Handog sa Christmas. And of course, if ever man na kakayanin, of course, scholarship. Yun talaga yung isa sa dream project ng group. Okay, kani-kanina, baka alas 5:30 naganap itong fun run. Ang mga categories is, tama ba, 16K, 10K, and 5K, no? Excuse me, sir. Alis na kayo, sir. Ay mo. Sige. Alright. Message ko na lang sa inyo. Anong mga categories na i-offer natin kani-kanina sa fun run? Meron natin 16K, 10K, and 5K. At ilan estimated na sumali dito sa fun run na ito? Well, meron tayong 2K, 5K, and 10K. And ang registered participants natin is around nearly 900. Okay, mukhang malaki-laki naman yung mga turnout na mga participants dito sa nasabing fun run. At siguro ngayong assessment at naging sabihin natin post-tournament, post-fun run assessment niya dito sa nasabing fun run. I know it was successful at mukhang ang dami sumusuporta sa inyong advocacy para, of course, itaguyod natin ang ating mga IPs natin, mga katutubo. Maraming nakikisa, maraming of course nagpayag ng suporta dito sa fun run. Ano masasabi nyo rito? Well, unang-una, gusto namin magpasalamat sa lahat ng pumunta, no? And of course, kay Godron for giving us the energy para gawin yung project. And hindi talaga namin in-expect na magiging ganun yung turnout. Initially kasi ang target namin is 400 participants lang. Kasi last year, 200 participants lang kami. And ayun, sobrang, for us, sobrang naging successful na yung event. Dun alam. And of course, mukhang na doble talaga yung mismong participants pa lang. Correct. Compared to last year. Correct. At mukhang marami kayong mga matutulungan pa with this initiative niyan na makatulong sa ating mga IPs natin. And of course, yung ating suporta ng ating mga sponsors. Kanina, merong booth ng iba't ibang mga Correct. sponsors natin na of course, na-engganyo rin ng ating mga participants sa mga freebies, sa mga services nila na ini-offer. Yung sponsors natin, yung of course sa support. Maraming salamat din sa lahat ng nag-sponsors, no, sa nagtitiwala dun sa pag-create natin ng ganitong event. And hindi siya biro actually. And sobrang nakakatuwa na andun sila to support. And hindi lang to support yung mismong event, pati yung mismong drive ng organization ng Colors of Life, which is to help yung mga IP communities. Okay, so what's next for the organization Colors of Life?
apart from the takbo para sa katutubo, anong susunod na fun run natin na masasaksi? Maybe next year, baka Maybe next pwede. year, yes, oo. Dadagdagan pa yung mga participants, Correct. God willing, na makakuha nga ng makatakbo nila para dito sa mga katutubo. So, are you planning of a bigger takbo para sa kalikasan, takbo para sa katutubo next year? Sorry nagkamali lang ako kasi sa May pa yung event na yun eh. Well, hopefully naman, yes. Oo, sana mas bigger, mas better next year. And sana andun pa rin sila to support yung mismong event. And of course, what do you look forward to? Dahil of course, marami kayong mga matutulungan na katutubo dyan sa Kamsur next month. Ano ba ang mga magiging expectations ninyo sa, of course, sa pagtulong ninyo sa ating mga IPs sa susunod na buwan? Well, expectations naman, no? Parang we just wanted to help din sa mga kabataan, and we just wanted to share kung ano yung meron kami. Share love and happiness nga rin. Ika nga. Okay. So, ayun. Okay, so siguro lastly, bago tayo magbigay ng inyong uling pasasalamat, sa mga organizations dyan na gustong tumulong sa mga IP, siguro ang inyong mga payo ninyo, and of course, para matulungan natin yung ating mga vulnerable sectors natin, of course, yung mga nangangailangan, especially yung ating mga katutubo natin sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Well, ayun, Sa pamamagitan syempre ng sports. alright. Of course, i-leverage nyo lang. Like for example, ito, we really think fun run is a good way, no? It's a good way or a good sport to showcase kung ano yung meron kami, kung ano yung advocacy ng group namin. And I think sobrang makakatulong siya to promote pa yung organization namin para mas marami matulong. And finally, as we end this interview, baka may gusto ko pang mga pasalamatan o imbitain sa mga susunod na events. And of course, take this time and opportunity to thank all those na sumali, sa mga sponsors, sa mga organizers, sa security na tumulong din, at sa lahat ng mga nag-contribute at nag-involve dito sa takbo para sa katutubo. Well, thank you again, no, sa partner naming organization, CHK dito sa UP. Of course, yung LGU ng Quezon City for providing yung mga traffic personnel. And syempre sa lahat ng participants, volunteers na staff, and pati yung mga sponsors natin. Sobrang maraming salamat po. And sana huwag kayong magsawang suporta. And of course, yung mga sponsors natin, nakikita na naman sa FB page ng Correct, Takbo para yes. Kalikasan. May platinum, may gold, at may silver. Siguro bagitin natin kay konti yung ilan sa mga sponsors natin. Yes, ilan sa mga sponsors natin, of course yung Unilove, Unilever as well, andyan rin yung Dermatonics, and ano ba? Slimmers World Fitness. So yun yung mga ilan sa mga platinum sponsors natin. And of course marami pa, World Balance, and Pocari, Fitbar, and marami pa. Alright, and thank you so much sa pagyaya nyo sa amin na maging media partner po ng ating takbo para sa mga katutubo. Sorry, late lang ako dumating dito sa UP. It was enjoy, and of course sana makatulong tayo na malaki, of course, sa ating mga katutubo itong exposure na ito, and of course ang ating coverage niya ng ating takbo para sa katutubo. And who knows, by next year baka mas malakas, mas malaki pa ang inaasahan natin magiging turnout ng mga tatakbo para po sa ating mga katutubo. Again, thank you so much, and what a great and successful fun run it was. Hope for more events like this in the coming future. Salamat po, and God bless po. Thank you.